ikaw ay higit sa 60 na at uminom pa rin na gatas na nanggangga ko na lakas, ginhawa o nostalgia, kailangan kitang bigyan ng babala dahil isa sa mga gatas na iyon ay maring tahimik na pumapatay sa iyong paninigas. Oh, tama ang narinig mo. Ang isinasalin mo sa iyong baso tuwing umaga ay maaring bumabara sa daloy ng dugo, nakpapaliit ng iyong testosterone at nakpapahina sa mismong bahagi na iyong pagkalalaki na pinahirapan mong pangalagaan. Ngunit walang sinuman ang nagsasalita tungkol dito. Ako si Dr. Angela Mendoza. Mahigit 30 taon na akong tumutulong sa mga nakatatandang lalaki na labanan ang pagkapagod, pakawala ng memorya, pananakit ng kasukasuan, at ang humihinang performance sa kwarto. At masasabi ko sa inyo ito, ang paginang nararamdaman ninyo ay hindi laging dahil sa edad. Minsan, ito'y dahil sa isang bagay na ordinaryo tulad ng gatas na tahimik na ginagawang paghihirap ang inyong lakas. Ang katotohanan, maraming senior citizen ang naniniwala na gumagawa silang malusok na pakpili kapag kinukuha nila ang masikat na gatas sa tindahan, lalo na kung sinasabi sa etiketa na ito'y plant-based, fortified, o low-fat. Ngunit heto ang hindi sinasabi sa inyo, ang ilan sa magatas na iyon ay talagang sumisipsip ngang inyong lakas, nakakasama sa inyong puso at nakpapatas pangang panganib ng pagkabalingang buto, bigla ang pagbagsak ng blood sugar at paginangang pag-isip. Kaya naman sa video na ito, ibubunyak ko ang 4 na gatas na hindi mo dapat inumin pagkatapos ng edad 60. At higit sa lahat, ang 4 na makapangyarihang alternatibo na dapat mong gamitin sa halip. Hindi lamang ito mapamalit. Ito ay mga estratehikong pag-upgrade na maaring magprotekta sa iyong mabuto, magpabuting iyong memorya, magbawas ng pamamaga, at suportahan ang matibay at pangmatagalang paninigas sa natural. Na paraan at manatili kayo sa akin dahil ang unang gatas na ibubunyak natin ay maaring nasa loop mismo ng inyong ref ngayon. Magsimula na tayo. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin pindutin ang subscribe button at i-on ang bell para hindi ka makaligtaan ng anumang health tip na idinisenyo para sa mga lalaking higit sa 60. At kung mahalaga sa iyo ang paksang ito, o kung naisip mo na ba kung ang gatas na iniinom mo ay nakakatulong o nakakasama sa iyong kalusugan, itip lang ang 1 sa comments. Kung hindi, ay type ang 0 at ipalam sa akin kung paano ko gagawing mas kapakipakinabang ang video na ito para sa iyo. Kaya, magsimula tayo sa katotohanang hindi naririnig ang karamihan sa mga lalaki mula sa kanilang doktor, ang 4 na gatas na hindi mo dapat inumin pagkatapos ng edad 60. Ito ang mapang-araw-araw na pakpili na tila hindi nakakasama, kahit na malusok pa nga, ngunit sa loop nga iyong katawan. Sila ay gumagawa nga tahimik na pinsala pinapahina ang iyong puso, ginugulo ang iyong mahormone, at tahimik na ninanakaw ang iyong lakas, iyong enerhiya, at iyong paninigas. Ilantat natin sila isa-isa. Whole milk. Ang tahimik na maninirang puso sa iyong ref. May dahilan kung bakit masakit pa usapan ang isang ito. Ang whole milk ay hindi lang isang inumin. Para sa marami sa atin, ito ay isang alaala. Naalala ko ang umaga kasama ang aking ama. Magsasalin siya ngang isang mataas na baso ngang whole milk sa tabi ngang itlog, matipuno at matatak kung paano dapat ang mga lalaki nun. Naniniwala kami na ang whole milk ay nangangahulugang lakas, matibay na buto at pakalalaki, at marahil sa isang panahon, totoo iyon. Ngunit ang katotohanang hindi natin alam na ngayon ay malinaw na ipinapakita ng agham ay pagkatapos ng edad 60, ang whole milk ay nagiging ibang-iba isang bagay na mapanganib. Kita nyo, habang tayo ay tumatanda, ang katawan ay nagsisimulang magbago sa mga tahimik at banayat na paraan. Ang maugat ay tumitigas, ang metabolismo ay bumabagal, ang testosterone ay bumababa, at ang mga pagkain dati nating kayang-kaya ay mas matindi na ang epekto sa atin. Ang whole milk ay isa sa mapakaing iyon. Puno itong saturated fat, mahigit 45 gramo sa isang tasa. Maaring hindi ito gaanong kalaki pakinggan, ngunit para sa isang tumatandang puso, sapat na iyon para tahimik na baraduhin ang ugat, itaas ang bad cholesterol, at pahirapan ang iyong cardiovascular system. At ilinawin ko, kapak barado ang iyong ugat, hindi lang puso mo ang nakdurusa, ang dalay ngang dugo ang lahat.
Ito ang nagbibigay lakas sa iyong utak, sa iyong makalamnan at o sa iyong paninigas. Kapag hindi malayang makadaloy ang dugo, hindi ito makakarating sa kung saan ito pinakakailangan. Nanganggahulugan iyong nga mas mabagal, mas mahina, at mas panandalyang performance, hindi lang sa kwarto kundi sa pang-araw-araw na buhay. Ngunit may higit pa sa kwentong ito. Hindi lang sirkulasyon mo ang sinisira ng whole milk, ito rin ay isang patibong sa timbang. Habang natura na nababawasan ang iyong muscle mass pagkatapos ngang anpulo, bawa dagda na kalori ay nagiging kalaban mo. Ang whole milk ay may halos 150 calories bawat baso. At kung umiinom ka pa rin ngang ilang baso sa isang araw dahil sa nakagawian, ang kalori na iyon ay nadadakdak sa iyong baywang sa iyong kasukasuan at maging sa iyong insulin level. Para sa mas senior na namahalan na sa kanilang blood sugar, maaring palalain ng whole milk ang insulin resistance at makamba sa type 2 diabetes sa paglipas ng panahon. At heto ang isang bagay na hindi napagtatanto ng maraming lalaki. Ang araw-araw na basong gatas ay maaring nasa likod ng iyong problema sa panunaw. Pagkatapos ng 60, malaking porsyento nga matatanda ang nakakaroon ng lactose intolerance kahit na hindi sila nakaroon ng problema dati. Ang kaba, paglaking tiyan, pagkapagod, o pakiramdam na mabigat pagkatapos mag-almusal, maaring hindi ito dahil sa edad mo. Maaring ito ay dahil sa lactose. Ngunit dahil ito ay pamilyar at pinakakatiwalaan, bihirang nating questionin ito. May mga pasyente akong tumingin sa aking mga mata at sinabing, "Dok, hindi ako kumakain ng junk food. Cereal at gatas lang tuwing umaga tulad ng dati." At dahan-dahan kong kailangang sabihin sa kanila na ang ugaling iyon ay maaring nananakaw ng kanilang lakas, enerhiya at daloy ng dugo ng hindi nila namamalayan. Kaya ano ang gagawin mo? Magsimula ka sa pagtatanong ng mahirap na tanong. Ito ba ay talagang nagsisilbi sa pagkatao ko ngayon? O ito ba ay isang nakagawian na lamang mula sa pagkatao ko noon? Dahil pagkatapos ng 60, ang lakas ay hindi nakmumula sa nostalgia, nakmumula ito sa kaalaman, at ngayon, alam mo na, ngunit ang susunod na gatas na ito, hindi man lang sinusubukang makpanggap na malusok. Ito ay matamis, malapot, at puno nga alaala, ngunit puno rin ang isang bagay na mas mapanganib. Kung ginagamit mo ito sa iyong kape o panghimagas, gugustuhin mong marinig ito. 2. Gatas na kondensada, sweetened condensed milk, ang bombang asukal na nanakaw sa iyong utak at performance sa kwarto. Mayroong isang bagay tungkol sa gatas na kondensada na tumatama sa puso bago pa man sa katawan. Siguro ipinapaalala nito sa inyo ang nga Pasko kasama ang inyong nga apom nga family recipe na minana pa sa inyong ina o yung dagdag na kutsara sa inyong kape sa mga tahimik na araw na intindihan ko. Nakita ko na ito sa sarili kong pamilya. Ang nostalgic na tamis na yon ay nagdudulot ng ginhawa, tila inosente. Ngunit ang kailangan kong sabihin sa inyo na hindi naririnig ang karamihan sa mga lalaking higit sa 60 ay ang bagay na nabibigay ginhawa sa inyong mga alaala ay maring lumalaban sa inyong katawan sa pinakamasamang paraan. Ang gatas na kondensada ay isang bombang asukal na nagpapanggap. Isang kutsara lamang ay naglalaman ng halos 10 gramo ng idinagdak na asukal. Pero sino ba ang gumagamit ng isang kutsara lang? Ito ay malapot, malasa at nakaka-addict. Ang dahan-dahang pagbuhos ay maring mukhang kaunti, ngunit tumatama ito sa iyong sistema na parang tren biglang, pinatataas ang iyong blood sugar, pinapahirapan ang iyong pancreas, at nagiging sanhing insulin resistance. Para sa mga lalaking malapit na sa pre-diabetes o may type 2 diabetes, ang tahimik na pata na iyon ay maaring madulot ng pangmatagalang pinsala na hindi mo mararamdaman hanggat huli na ang lahat. At heto ang isang bagay na gusto kong tandaan ninyo. Hindi lang baywang ninyo ang apektado ng asukal, apektado rin ang inyong utak. Ipinabakita ngayon ng pag-aral na ang regular na pagkonsumo na concentrated na asukal, tulad ng nasa gatas na kondensada, ay maaring magpabilis ng paghina ng pag-isip. Sinimulan na nga mananaliksik na tawaging type 3, diabetes ang Alzheimer's, dahil sa kung gaano kalakas ang epektong blood sugar sa paganang utak. Kung naranasan mo na ang mental fog, nakalimutan ang sasabihin, o nawala ang iyong iniisip sa gitna ng pangungusap, huwag mo itong isisilang sa edad. Malaki ang posibilidad na ang iyong diet ang nagpapalabo sa iyong kaisipan. Ngunit hindi lang iyon, ang asukal,
lalo na sa concentrated na anyo nito, ay kilalang sanhi ng pamamaga, inflammation. At ang pamamaga ay isa sa nga pangunahing kaawe ng performance ng isang lalaki. Ginugulo nito ang nga hormone, sinisira ang madaluyan ng dugo, pinababagal ang sirkulasyon, at nakambak ito sa erectile dysfunction. Kung napansin mo ang mapagbabago sa iyong stamina, gana o kumpiyansa, maaring hindi lang ito bahaging ang paktanda. Maaring ito ay dahil sa asukal na inakala mong hindi nakakasama. At huwag nating kalimutan ang panunaw. Ang mabigat at malapot na texture nito ay nakpapabagal sa iyong bituka na nagiiwan sa iyong pakiramdam na bloated, mabigat at pagod. Ninanakaw nito ang iyong enerhiya. Hindi lang physical kundi emosyonal. Napakarami ko nang nakitang lalaki na nagsimulang lumitang loop, pakiramdam ay mahina, matamle at walang koneksyon dahil lamang sa mapakaing mahal nila na tahimik na sumisipsip ng buhay sa kanila. Hindi ako narito para alisin ang saya. Narito ako para tulungan kayong bawiin ang kontrol. Ang gatas na kondensada ay maaring nakatali sa mga masasayang alaala. Ngunit wala itong lugar sa isang katawan na gustong manatiling matalas, malakas at aktibo sa sexual na aspeto pagkatapos ng 10. Karapat dapat kayo sa mas mahusay na panggatong. At kung pag-usapan ang mapanlinlang na ginhawa, ang susunod na gatas na ating ilalantat ay may malusok na etiketa. Sinasabi nitong plant-based. Sinasabi nitong banayat, ngunit sa ilalim nito ay nagtatago ng isang nakalasong sikreto na maaring tahimik na nagpapahina sa iyong nga buto at nagpapahirap sa iyong nga bato. Tuklasin natin ang katotohanan tungkol sa rice milk. 3. Rice milk, ang impostor na nagpapahina ng buto at sumisira sa bato, kidneys. May panahon na naniwala akong ang riche milk ay isa sa pinakaligtas at pinakabanayad na pagpipilian sa estante. May mga pasyente ako na buwang pakmamalaking lumipat dito, iniisip na gumagawa silang isang matalino at malusok na hakbang. At sa totoo lang, hindi ko sila masisisi. Malinis ang etiketa. Ito ay plant-based. Mukhang hindi nakakasama. Sa katunayan, mukha pa ngang nakakaginhawa isang bagay na magaan, makinis at madali para sa sistema. Ngunit ang natutunan ko at ang kailangan ninyong malaman ay ang rice milk ay maaring isa sa pinakamapanlinlang na pagpipilian na maaring gawin ng isang lalaki pagkatapos ng 60. Heto ang masakit na katotohanan, ang rice milk ay halos gawa lang sa proses na puting bigas at tubig. Maaring simple pakinggan, ngunit nangangahulugan ito na umiinom ka ngang inuming halos walang nutrisyon. Ang isang tasa ay naglalaman ng mas mababa sa 1 gramo ngang protina, walang healthy fats, at napaka-counting mahahalagang bitamina o mineral. At para sa mga nakatatandang lalaki, iyon ay isang problema. Pagkatapos na 60, natural na nasisimulang mabawasan ang muscle mass ng ating katawan. Kung hindi natin pinapakain ang kalamnan na iyon ng sapat na protina araw-araw, hindi lang lakas ang nawawala sa atin, kundi pati na rin ang katatagan, pakilos at kumpiyansa. Ngunit ang pinsala ay hindi nagtatapos sa pagkawalan ng kalamnan. Ang hindi alam ng karamihan ay ang bigas. Sa kalikasan nito ay sumisipsip ng isang nakalalasong elemento mula sa lupa, ang arsenic. Kapag ginawang rice milk, ang arsenic na iyon ay hindi basta nawawala. Dahan-dahan itong naipon sa iyong sistema na nagbibigayng presyon sa iyong nga bato at atay sa paglipas ng panahon. Nakakita na ako nga blood work, nga pasyenteng araw-araw umiinom na rice milk at pinanut ang kanilang kidney markers na tumas tahimik, mapanganib at walang sintomas. Para sa mga lalaking may matas na presyon, dugo, problema sa blood sugar, iyon ay dobleng banta. At kung pag-usapan ang blood sugar, heto ang isang bagay na hindi sasabihin ng karamihan sa mga etiketa. Ang rice milk ay may napakatas na glycemic index. Ibig sabihin, mabilis nitong pinatataas ang iyong blood sugar halos tulad ng soft drinks. Kung namamahala kang pre-diabetes o diabetes at napakaraming lalaki na higit sa 60 ang mayroon nito, alaman nila hindi ang nga araw-araw na pagtaas na ito ay nagugulo sa iyong metabolismo. Pakiramdam mo ay pagod, irritable, at marahil medyo malabo ang isip. At kapag bumagsak ang iyong asukal, hahanap ka ng mas maraming pagkain, mas maraming carbs, at magpapatuloy ang siklo. Hindi iyon pagtanda. Iyon ay blood sugar whiplash mula sa maling panggatong. At huwag nating kalimutan ang panunaw.
Ang rice milk ay hindi nag-alok ng anumang fiber para suportahan ang iyong bituka. Sa katunayan, maari pa nitong palalayin ang paglaki ng tiyan at mabagal na panunaw sa ilang lalaki, lalo na kung may mga pampatamis na kasama. Ang natitira sa iyo ay isang gatas na halos hindi nagbibigay ng kailangan ng iyong katawan at nagbibigay ng sobra sa hindi nito kayang hawakan. Lagi kong sinasabi sa aking mga pasyente, huwag magpalin lang sa malambot na kulay at magandang packaging. Ang kalusugan ay wala sa branding. Nasa biolohiya ito. At ang rice milk, ito ay isang hungkak na pangako na may totoong kahihinatnan. Ngunit kung sa tingin mo ay tuso na iyon, mahintay ka hanggang marinig mo ang susunod. May isa pang huling gatas na ipinapakilala bilang isang superfood, ngunit nagtatago ito sa likod ng ngalasang vanilla, chocolate swirls, at mga health buzzwords. Ito ang pinakakaakit-akit sa lahat at marahil ang pinakanakapipinsala. Buksan natin ang kurtina sa mga flavored na plant-based milks. Mera flavored plant-based milks ang matamis na sabotahan na nakukubli. Sa paglipas ng mga taon, pinanut ko ang pagbabago sa Dairy Islay. Dati punong gatas ng baka at cream. Ngayon ay nakahanay na ang almond milk, oat milk, coconut milk, at soy milk sa bawat lasa na maisip mo. Vanilla, chocolate, hazelnut, at marami pa. Ang mga plant-based na opsyong ito ay madalas na may etiketang fortified, heart healthy o low fat, at para sa mga senior na sumusubok gumawang mas mahusay na papili, tila ito ay isang matalinong paglipat. Ngunit heto ang sinasabi ko sa aking mga pasyente, huwag magtiwala sa etiketang lasang panghimagas. Ang mga flavored na plant-based milk ay maaring mukhang malusok, ngunit marami sa kanila ang tahimik na sumasabotahe sa iyong kalusugan mula sa loop. Ang numero 1 salarin, asukal. Ang ilan sa magatas na ito ay naglalaman ng 10 hanggang 15 gramo ng idinagdak na asukal bawat tasa. Iyan ay kasing dami ng ilang soft drinks. At hindi lang ako nagsasalita tungkol sa mga halatang pangalan tulad ng sugar. Madalas itinatagong nga gatas na ito ang mga pampatamis sa ilalim ng mga etiketang tulad ng tiane juice, agave o kahit fruit concentrate. Ngunit pareho lang ang trato ng iyong katawan sa lahat nga ito. Ang sobrang asukal na iyon ay hindi lang nakpapalaki nga iyong baywang, pinatataas nito ang iyong blood sugar, pinapahirapan ang iyong pancreas at nagtataguyod ng pamamaga. At ang pamamaga, lalo na ang chronic inflammation, ay isang direktang banta sa iyong enerhiya, sa iyong testosterone levels, at sa iyong kakayahang mapanatili ang matibay na paninigas. Masyado ko na itong madalas makita mga lalaking nahirapan sa performance at kumpiyansa na hindi kailanman napagtanto na ang flavored milk sa kanilang morning smoothie ay maaring may tahimik ngunit tuloy-tuloy na papel. Ngunit hindi lang asukal ang problema. Marami sa magatas na ito ay pinapalapot at pinapatatak gamit ang mga additives tulad ng gums, emulsifiers, at artificial flavors. Ginagamit ang mga ito upang gayahin ang isang creamy na texture o pahabain ang shelf life, ngunit maaari rin nilang guluhin ang iyong gut microbiome, irritate ang panunaw at makialam sa regulasyon ng hormon para sa mga lalaking higit sa 60 na nahaharap na sa natural na pahina na lakas ng panunaw at balance ng hormone. Ang masangkap na ito ay maaring lalong makasama. Mayroon ding issue ng mga synthetic na bitamina. Habang ang fortified ay maaring magandang pakinggan, ang totoo ay ang ilan sa mga bitamina na ito ay idinagdag sa mga anyo na hindi gaanong na-absorb ng matumatandang katawan. Maari mong isipin na nakakakuha ka ng dosis ng calcium o B12, ngunit kung hindi ito magamit ng iyong katawan, ito ay marketing fluff lamang. Maaring maganda itong tingnan sa karton, ngunit hindi ito nakakatulong kung saan ito mahalaga. Naalala ko ang pakikipakusap sa isang pasyente na buong pagmamalaking nagsabi, lumipat ako sa chocolate almond milk. Plant-based ito, kaya mabuti, di ba? Sinusubukan niya talagang gumawa ngang mas mabuti. Ngunit ang hindi niya alam ay ang kanyang araw-araw na baso ay nagpapabaha sa kanyang sistema ng asukal, additives at mga compound na gumugulo sa hormon, habang halos walang inaalo na sustansyang inaakala niyang nakukuha niya. Ito ang panganib ng pagkaing nagpapanggap na kalusugan. Ito ay matamis, nakakatukso, at tahimik kang inilalayo sa sigla at kumpiyansang nararapat sa iyo. Ngunit heto ang magandang balita, hindi lahat ng gatas ay kalaban. Sa katunayan,
May mga gatas na kabaliktaran ang ginagawa. Mga gatas na nagpoprotekta sa iyong puso, sumusuporta sa iyong nga kasukasuan, nakbibigay lakas sa iyong utak, at nakpapatibay pa ng iyong paninigas sa natural na paraan. At ngayon, gusto kong ipakita sa inyo kung alin mismo ang dapat ninyong kunin. Pag-usapan natin ang 4 na gatas na dapat mong inumin pagkatapos ng at kung bakit maari nilang baguhin ang iyong buhay. 1. Fermented soy milk, lakas, balanse at panggatong sa utak sa isang baso. Mayroong isang malalim na kapangyarihan sa paggawangang desisyon na makbago, hindi dahil takot kang tumanda, kundi dahil handa ka ng maging mas matalino. Nakaupo ako sa harap ng napakaraming lalaki na nagsabi sa akin, Dok, ayoko lang humaba ang buhay. Gusto kong maging mas malakas, mas malinaw mag-isip, mas mahimbing matulog, at kung totulang, gusto kong maramdamang lalaki ulit ako. Dito pumapasok sa usapan ang fermented soy milk. Ngayon, alam ko kung ano ang inisip mo. Soy milk? Hindi naman yan ang tinatawag ng karamihan sa mga lalaki na panlalaki. Ganon din ang naisip ko noon. Ngunit iyon ay bago ko naintindihan ang pakakaiba sa pagitan ng ordinaryong soy milk at kung ano ang talagang magagawa ng fermented soy milk para sa isang tumatandang katawan. Hindi lang ito pamalit sa dairy. Ito ay pangatong to functional at age smart na pangatong para sa iyong makalamnan, memorya, panunaw at sa iyong pagkalalaki. Magsimula tayo sa protina. Habang tumatanda ka, mabilis na bumababa ang natural na kakayahan na iyong katawan na mapanatili ang kalamnan. Ang fermented soy milk ay naglalaman ng kumpletong protina, ibig sabihin nagbibigay ito ng lahat ng siyam na mahalagang amino acid na kailangan ng iyong katawan upang mapanatili ang muscle mass at lakas. May mga pasyente ako sa kanilang late ng pulos at early 70s na nagsimulang uminom. Ang isang baso sa isang araw at nagulat sa loop. Ang ilang linggo na mas matatak na ang kanilang pakiramdam sa pagtayo, hindi gaanong napapagod at mas may kumpiyansa muli sa kanilang katawan. Ngunit hindi ito nagtatapos sa lakas. Ang fermented soy milk ay mayaman din sa isoflavones, mga plant-based compound na sumusuporta sa balanse nga hormone at pagana ng utak. Ang compound na ito ay ipinakitang nakpoprotekta sa memorya, nakpapabagal sa pahinakang pag-iisip, at maring makbawas pang iyong panganib sa Alzheimer's. At kapag mas matalas ang iyong pag-isip, mas malawak ang iyong mundo. Naalala mo ang mapangalan, natatapos mo ang iyong iniisip, pakiramdam mo ay kontrolado mo ang lahat. At huwag nating kalimutan ang panunaw, dito nagiging game changer ang fermentation. Ginagawa ng fermentation na mas madaling tunawin ang soy milk, mas madaling ma-absorb, at nagdaragda pa ito nga natural na probiotics ang mabuting bakterya na kailangan ng iyong bituka upang gumana ng maayos. Para sa mga nakatatandang may problema sa kabak, paglaki ng tiyan, o hindi regular na pagdumi, ang banayat na suportang ito ay maaring maging isang pang-araw-araw na biyaya. Ang isang baso ng fermented soy milk sa umaga o kahit mainit sa gabi, ay maring magpakalma sa iyong tiyan at tulungan ang iyong buong sistema na gumana nang hindi gaanong nahihirapan. Sinabi sa akin ng isa sa aking nga pasyente, akala ko wala nang makatulong sa akin para makatulog ng mas mahimbing. Pero simula nang lumipat ako dito, nakatulog na ako buong gabi at gumigising na may lakas na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Iyan ang kapangyarihan ng isang bagay na simple at minamaliit tulad ng fermented soy milk. Maaring hindi ito may magarbong packaging o matatamis na lasa, ngunit naghahatid ito kung saan ito pinakamahalaga. Kung naghahanap ka ng isang tunay na hakbang pasulong, isang bagay na nakpapalusok hindi lang sa iyong katawan kundi sa iyong pangaraw-araw. Nakaranasan sa buhay, dito ka magsisimula. At kung sa tingin mo ay nakakagulat ang soy milk, maghintay ka hanggang marinig mo ang susunod. Ito ay magaan, makinis at madalas na minamaliit, ngunit sa ilalim ng banayat na lasa nito ay isang powerhouse na nakpoprotekta sa utak at nakpapalakas ng puso, lalo na kung pipiliin mo ang tamang uri. Tingnan natin ng mas malapitan ang unsweetened almond milk. 2. Unsweetened almond milk. Simple pero pampatalas ng isip at proteksyon sa puso. Madaling balewalain ang isang bagay na kasinggaan ng almond milk. Wala itong lapot ng gatas ng baka o ang tapang ng lasa ng cream. Ito ay tahimik, banayat, halos masyadong simple para maging makapangyarihan. Ngunit minsan, lalo na pagkatapos ng 60,
Ang mapinakasimpleng bagay ang nagdadala ng pinakamalalim na epekto. At ang unsweetened almond milk ay isang perpektong halimbawa niyan. Naalala ko ang isang pasyente sa kanyang meet, 70s, isang retiradong mekaniko na nangangalang Mang Jose, na nagsabi sa akin, "Dok, hindi ko kailangan ng magarbong bagay. Kailangan kong isang bagay na gumagana." Kalilipat lang ni Mang Jose mula sa flavored oatmeal patungo sa unsweetened almond milk. Sa loop na ilang linggo, napansin niya na mas stable ang kanyang enerhiya, bumuti ang kanyang blood pressure readings, at higit sa lahat, mas magaan ang kanyang pakiramdam sa isip at katawan. At hindi iyon nakataon lamang. Ang unsweetened almond milk ay isang tahimik na powerhouse. Una, ito ay ganap na walang cholesterol at napakababa sa saturated fat na eksakto kung ano ang kailangan ng iyong puso upang makahinga ng maluwag pagkatapos ng 60. Ang puso ay hindi na nakakabawi tulad ng dati, kailangan nito ng malinis at simpleng panggatong at iyon ang ibinibigay ng almond milk. Mayaman din ito sa monounsaturated fats, ang parehong healthy fats na matatagpuan sa olive oil na kilala sa pagpapababa ng bad cholesterol at pagsuporta sa sirkulasyon. Ang mas mahusay na daloy ng dugo ay nangangahulugan ng mas malakas na puso. At para sa maraming lalaki, mas mahusay na performance kung saan ito pinakamahalaga. Ngunit ang talagang nagpapatingkat sa almond milk, lalo na para sa mga tumatandang lalaki, ay ang nilalaman nitong vitamin A. Ang makapangyarihang antioksidan na ito ay tumutulong na protektahan ang mga selula ng utak mula sa oxidative stress. Sa madaling salita, pinapanatili nitong mas matalas ang iyong utak ng mas matagal. Ipinapakita ng pananaliksik na maaring makatulong ang vitamin A na pabagalin ang paghinangang pag-isip at suportahan ang pagpapanatili ng memorya sa mga nakatatanda. Kaya't habang ang almond milk ay maaring mukhang simple, bawat baso ay tahimik na nagtatanggol sa iyong isipan laban sa fok na tinatanggap na lang ng napakaraming lalaki bilang normal. Isa pa sa gusto ko sa unsweetened almond milk, wala itong idinagdag na asukal at iyan ay kritikal. Napakaraming lalaki na higit sa 60 ang naharap, nasa pakbabago-bago ng blood sugar, insulin resistance, o full-blown na type 2 diabetes. Kapag pinili mo ang almond milk na walang pampatamis, pinoprotektahan mo ang iyong katawan mula sa mga araw-araw na pagtaas at pagbagsak na maaring sumipsip ang iyong enerhiya, guluhin ang iyong mood. At sa paglipas ng panahon, sirain ang iyong nga daluyan ng dugo. At huwag nating kalimutan ang panunaw. Ang unsweetened almond milk ay napakabait sa bituka. Para sa mga lalaking nakaranas ng paglaking ng tiyan, discomfort o mild lactose intolerance, ito ay isang nakapapawing, pagod na alternatibo na hindi mag-iwan sa iyong pakiramdam na mabigat o makabak. Perpekto ito sa kape sa umaga at cereal smoothie o malamig lang sa isang baso. At sa 30 hanggang 40 calories lamang bawat tasa, ito rin ay isang matalinong pagpipilian para sa pamamahala ng timbang ng hindi isinasakripisyo ang kasiyahan. Simple ito, ngunit makapangyarihan. At sa isang mundo ngang sobrang komplikadong payo sa kalusugan, minsan ang pagbabalik sa mga pangunahing kaalaman ang pinakamatalinong hakbang na maaring gawin ng isang lalaki. Ngayon, kung ikaw ay isang taong nahihirapang makatulog o manatiling tulog, o kung ang iyong mabuto ay pakiramdam na mas mahina kaysa dati, gugustuhin mong marinig ito. Dahil ang susunod na gatas ay mainit, nakakakalma, at idinisenyo upang suportahan ang iyong pahinga, panunaw, at lakas ng iyong mabuto. Pag-usapan natin ang mga nakatagong benepisyo ng calcium fortified oat milk. 3. Calcium fortified oat milk. Ginhawa para sa mabuto at kapayapaan para sa pagtulog. Minsan ang talagang hinahanap natin, lalo na habang tumatanda, ay ginhawa. Hindi ang uri na nakmumula sa luho, kundi ang uri na dahan-dahang sumusuporta sa atin kapag kailangan natin ito. Iyan ang inaalok ng calcium fortified oat milk. Maaring hindi ito sumisigaw para sa atensyon sa estanteng grocery. Ngunit tahimik itong naghahatid na eksakto kung ano ang kailangan ng isang tumatandang katawan. Lakas, katatagan, at kapayapaan.
Naalala ko ang pakikipag-usap sa isang pasyente na nangangalang Mang Roberto, isang mahinahong lalaki sa kanyang leta ng pulos. Sinabi niya sa akin na hindi siya mapakali sa gabi, sumasakit ang kanyang tuhod kapag tumatayo mula sa kama at nakahiga siyang gising na nag-iisip kung ang mapurol na sakit na iyon ay nangangahulugan ng mas malala. Hindi ako takot tumanda, sabi niya, ngunit takot akong mawala ang aking kalayaan. Iyan ay isang takot na hindi sinasabi maraming lalaki ng malakas, ngunit madalas ko itong naririnig. At nang masuri namin ng mabuti ang diet ni Mang Roberto, may nakita akong kulang sapat na calcium at vitamin D para suportahan ang kanyang buto at sapat na pampakalmang nutrition para suportahan ang kanyang pagtulog. Doon ko inirekomenda ang oatmeal, partikular ang fortified oatmeal, bilang bahagi ng kanyang routine sa gabi. Ang calcium fortified oatmeal ay napakayaman sa dalawang kritikal na sustansya, calcium at vitamin D. Pagkatapos ng 10, bumibilis ang pagkawala ng buto. Hindi iyon teorya, iyon ay biolohiya. At para sa mga lalaki, ang marupo na buto ay madalas na hindi lumalabas hanggang sa may mabali. Ang isang bali sa balakang o gulugot ay maaring makbago ngang lahat ang iyong pakilos, kumpiyansa, kalayaan. Ngunit sa pagdaragda lamang ng isang tasangang fortified oat milk bawat araw, binibigyan mo ang iyong katawan ng ilaw na materyales na kailangan nito upang mapanatili ang bone density at bawasan ang iyong panganib sa mga bali. Ngunit ang mabenepisyo ay higit pa riyan. Ang oatmeal ay naglalaman ng isang makapangyarihang soluble fiber na tinatawag na beta-glucan na kumakapit sa sobrang kolesterol at tumutulong na alisin ito sa iyong sistema. Lalo itong nakakatulong para sa mga lalaking namamahala sa kalusugan ng puso o borderline na cholesterol levels. Hindi lang ito nakakakalma sa lasa, nakakakalma ito sa iyong buong cardiovascular system. At heto ang isang bagay na hindi inaasahan ng maraming lalaki, ang oat milk. Lalo na kapag iniinit sa gabi, ay maring makatulong sa iyo na makatulog ng mas mahimbing. Mayroong isang bagay sa makinis na texture nito at banayat na tamis na nakbibigay sa niya sa nervous system na oras na para mag-relax. Hindi ka nito pinapatulog, pinapakalma ka nito. At para sa mga lalaking nahihirapan sa pagiging hindi mapakali sa gabi o sobrang aktibong pag-iisip, ang tahimik na senyas na iyon ay maaring sapat na upang makagawa nga pagkakaiba. Ang panunaw ay bumubuti rin. Ang oatmeal ay natural na walang laktosa at karamihan sa mga irritants, kaya't ito ay isang mahusay na pagpipilian para sa mga nakaranas ng discomfort mula sa dairy. Nakakatulong itong iregulat ang pagdumi, bawasan ang paglaki ng tiyan, at pagaanin ang pakiramdam na mabigat sa umaga. Ginawa ni Mang Roberto ang pagbabago. Isang basong mainit na oat milk isang oras bago matulog gabi-gabi. Pakaraan ng isang buwan, sinabi niya sa akin, pakiramdam ko, mas malalim ang tulog ko at sa umaga, hindi na ako gaanong naninigas. Hindi iyon isang himala. Iyon ang kapangyarihan ng pagbibigay sa iyong katawan ng kung ano talaga ang kulang nito. At ngayon, dumating na tayo sa huling gatas, ang isa na hindi pa naririnig ng karamihan sa mga lalaki. Hindi lang nito pinoprotektahan ang iyong puso, utak, at mga kasukasuan. Nilalabanan nito ang pamamaga mula sa loop, sumusuporta sa balanse ng hormon, at maaring makatulong pa na ibalik ang daloy ng dugo kung saan mo ito pinakakailangan. Pag-usapan natin ang flex milk, ang tahimik na kampeon para sa malalaking higit sa 60. C. Flex milk. Ang lihim na sandatang omega, 3 para sa mga kasukasuan utak at paninigas. May isang tiyak na tahimik na pakadismaya na nakikita ko sa maraming nakatatandang lalaki. Hindi lang ito tungkol sa pagkawalang enerhiya o paninigas ng makasukasuan. Ito ay ang pakiramdam na unti-unting lumalayo mula sa pagkatao nila noon. Hindi ninyo ito sinasabi ng malakas, ngunit nakikita ko ito sa inyong tanong, sa inyong pag-alinlangan. Bakit hindi na ako kasing talas ng dati? Bakit mas pagod ako? Bakit hindi ko na kayang mag-perform tulad ng dati? Hindi ito maliliit na bagay. Napakahalaga nga ito. At minsan, ang sagot ay hindi isa pang tableta o isang mas komplikadong diet. Minsan, ito ay kasing simple ngang pagpilingang tamang gatas. Diyan pumapasok ang flex milk.
Maring hindi ito ang pinakasikat na opsyon sa estante, ngunit isa ito sa pinakamakapangyarihan, lalo na para sa malalaking higit sa siyasita. Ang Flex Milk ay natural na mayaman sa ala-omega, 3 fatty acids na gumaganap ng mahalagang papel sa pagbabawas ng pamamaga sa buong katawan. Ang chronic inflammation ay isang tahimik na maninira. Pinuputpot nito ang iyong nga kasukasuan. Pinababagal ang iyong utak. Pinatitigas ang iyong nga daluyan ng dugo at nakikialam pa sa iyong kalusugan ng hormone. Ngunit sa isang araw-araw na dosis M-Flex Milk, binibigyan mo ang iyong katawan anti-inflammatory na suporta na kailangan nito upang magsimulang gumaling, hindi lamang makayanan. Mayroon akong isang gino sa kanyang early 70s, si Mang Jim, na lumapit sa akin na nagre-reklamo ng paulit-ulit na pananakit ng kasukasuan at lumalalang mental fog. Ayaw niyang umasa sa mga pain reliever at ayaw niya sa paraan ng pakbaba nga niyang enerhiya sa kalagitnaan ng umaga. Idinakdak namin ang Flex Milk sa kanyang pang-araw-araw na routine, isang tasa lang sa kanyang cereal o smoothie. Pakaraan ng 3 linggo, bumalik siya at sinabing, "Dok, hindi ko alam kung ano ito, pero pakiramdam ko medyo mas malinaw na ang isip ko. Hindi na sumasakit ang tuhod ko tulad ng dati. Iyan ang uri ng totu at tahimik na pagbabago na gumagawa ngang malaking pagkakaiba sa pang-araw-araw na buhay." Ngunit heto ang talagang gustong malaman ng karamihan sa mga lalaki at hindi laging itinatatanong. Nakatutulong ba ito sa kwarto? Oo, Mari, dahil sinusuportahan ng Flex Milk ang daloyng dugo. Kapag ang iyong maugat ay mas nababaluktot at hindi gaanong namamaga, bumubuti ang iyong sirkulasyon, hindi lang sa iyong utak at puso, kundi pati na rin sa iyong ibabang bahagi. Ang ma-omega 3 ay nayugnay sa mas malusok na testosterone levels at mas mahusay na vascular response na parehong mahalaga para sa matibay at pangmatagalang paninigas. At ang mga benepisyo ay hindi nagtatapos doon. Ang Flex Milk ay fortified din ng calcium, vitamin D at B12 na lahat ay sumusuporta sa enerhiya, kalusugan ng nerve, at regulasyon ng mood. Ito ay lactose-free, cholesterol-free, at napakabait sa sistema ng panunaw. Walang paglaking ang tiyan, walang pakiramdam na mabigat malinis, lamang na plant-based na nutrisyon na gumagana kasama ng iyong katawan. Hindi laban dito. Para sa mga lalaking naghahanap ng gatas na hindi lang masarap kundi may binabalik, ito na iyon. Kahit ihalo mo sa kape, i-blend sa isang shake o inumin ng direkta, nag-aalok ang Flex Milk ng pang-araw-araw na suporta sa lahat ng tamang lugar, sa iyong isip, sa iyong pakilos, at sa iyong pagkalalaki. At ngayong nakita mo na ang katotohanan kung ano ang dapat iwasan, at kung ano ang dapat piliin, pagsama-samahin natin ang lahat. Dahil ang huling aral mula sa video na ito ay maaring ang pinakasimple at pinakamahalagang desisyon sa kalusugan na gagawin mo ngayong taon. Konklusyon, isang bagong gatas, isang bagong buhay. Bilang isang doktor na gumugol nga, mahigit 3 dekade sa pag-alalay sa mga lalaki sa kanilang 60, 70, at maging sa kanilang 80, natutunan ko na ang pinakamakapangyarihang mga desisyon sa kalusugan ay bihirang dramatiko. Hindi ito laging tungkol sa operasyon o gamot. Kadalasan, ito ay tungkol sa mga tahimik na pagpili. Kung ano ang iyong kinakain, kung paano ka gumagalaw, at kung ano ang iyong isinasalin sa iyong baso tuwing umaga. Ang malilit na desisyong iyon na inulit araw-araw ang humuhubog sa pagkatao mo at sa buhay na iyong tinatamasa. Ngayon, natuklasan natin ang isang katotohanang nagtatago sa paningin ng lahat. Ang maling gatas ay maring tahimik na makapinsala sa iyong katawan sa mga paraan na maring hindi mo kailanman mayugnay hanggang sa lumitaw ang masenyales sa iyong makasukasuan, presyon ng dugo, blood sugar, memorya, o maging sa iyong kakayahang gampanan ang pagiging isang lalaki. Inilantat natin ang 4 sa pinakamasasamang salarin. Whole milk na may mga taba na bumabara sa ugat, gatas na kondensada na may asukal na sumisira sa utak, rice milk na may kakulangan sa protina at kargang arsenic, at ma-flour at na plant-based milk na may mga nakatagong additives at mapanggulo sa hormona. Hindi ito malilit na problema. Ito ay mga tahimik na banta na maaring maknakaw ngiyong lakas sa paglipas ng panahon ng hindi gumagawa ng ingay. Ngunit hindi lang ito isang babala,
Ito ay isang gabay pasulong. Natutunan mo rin ang tungkol sa apat na gatas na hindi lang nagpapalusok kundi nagpapagaling. Fermented soy milk na may kumpletong protina at isoflavones na nagpapatalas ng isip. Unsweetened almond milk na magaan at malinis na nagpapakain sa iyong puso at nagpapatalas ng iyong isipan. Calcium fortified oat milk na sumusuporta sa iyong mga buto at nagpapakalma sa iyong pagtulog. At flax milk, ang omega. Tiga powerhouse na gumagana mula sa loob upang ibalik ang kalusugan ng iyong mga kasukasuan, mapabuti ang sirkulasyon, at suportahan ang iyong pinakamahalagang ma-function bilang isang lalaki. Hindi mo kailangang gawin lahat ng sabay-sabay. Sa katunayan, hinihikayat kitang magsimula sa isang pakbabago lang. Palitan ang isang gatas na alam mong hindi nakakatulong sa iyo at palitan itong isa na nakbibigay ng tunay na suporta sa iyong katawan. Gawin iyon sa loob ng isang linggo. Tingnan kung ano ang iyong pakiramdam. Pagkatapos ay magpatuloy mula doon. Dahil ang pagbabago ay hindi nakmumula sa kahihiyan. Nakmumula ito sa kamalayan at isang desisyon na gumawa ngang mas mabuti gamit ang iyong nalalaman ngayon. May mga lalaking nagsabi sa akin, Dok, hindi ko akalain na may mababago ang isang baso ng gatas. At pagkatapos ng ilang linggo, bumabalik sila na mas tuwid ang tayo. Mas malinaw ang pag-isip at nagsasabi ng mga bagay tulad ng, hindi ko namalayan kung gaano kabigat ang pakiramdam ko hanggang sa wakas ay naramdaman kong gumaan ulit. Iyan ang ganda ng yuktong ito sa buhay. Hindi ka masyadong matanda para magbago. Sapat na ang edad mo para maunawaan kung ano ang mahalaga. Kaya heto ang iwan ko sa inyo. Bawat pag-inom ay isang pagpili. At kapag ginawa mo ang pagpiling iyon ng may intensyon, may karunungan, at may pag-alaga sa katawan na dinala mo sa lahat ng nga taong ito ay nagre-resulta sa mas matibay na mga buto, mas matalas na pag-isip, mas mahimbing na pagtulok, mas malalim na enerhiya, at mas malaking kumpiyansa sa bawat bahagi ng iyong buhay. Dahil ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagina, nangangahulugan ito ng pagiging mas matalino. At nagsisimula iyon sa kung ano ang pipiliin mong panggatong sa susunod na kabanata ng iyong buhay. Ngayon, ang desisyon ay nasa iyong nga kamay. Ano ang isasalin mo sa iyong baso bukas ng umaga? Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, kahit sa maliit na paraan, mangyaring maglaan ng sandali upang i-click ang like, ipinapaalam nito sa akin na mahalaga ang mensaheng ito. I-share ito sa isang kaibigan, kapatid, o sinumang mahal mo na kailangang marinig din ito. At gusto kong marinig mula sa inyo sa comments, ay type lang ang gagawin ko ang pagbabago. Kung handa ka nang gawin ang unang hakbang na iyon. At kung naniniwala ka sa ganitong uring tapat at nakapagbabago buhay na payo sa kalusugan para sa mga lalaking higit sa 60, isaalang-alang ang pagsuporta sa channel. Ang iyong donasyon ay tumutulong sa amin na maabot ang mas maraming tao, lumihang mas makapangyarihang nilalaman at patuloy na maglingkod sa komunidad na ito ng may puso at layunin. Salamat sa iyong pagpunta rito at sa pagpili na mabuhay ng mas matalino, mas malakas at mas mahusay.